malapit ang kanyang salita. Ngayon, ipinagdiriwang ng simbahan ang ika-15 linggo ng karaniwang panahon at ang pagiging malapit ng Panginoon sa kanyang bayan. Sa aklat ng Deuteronomio, mababasa natin ang panawagan ni Moises na sundin ang tinig ng Diyos at tuparin ang kanyang mga utos. Ang mga utos na ito ay hindi lampas sa ating kakayahan o abot kamay, sapagkat ang salita ay lubhang malapit sa atin, nasa ating mga labi at nasa ating puso, handa para isabuhay. Inaanyayahan tayo ng Salmo ika-68 na hanapin ang Panginoon upang muling sumigla ang ating puso, upang tayo'y iahon niya sa ating mga paghihirap. Purihin niya ang Diyos sa awit at pasasalamat. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, sinabi niya na si Kristo Jesus ang larawan ng Diyos na di nakikita at ang panganay sa lahat ng nilikha. Ang simbahan ang kanyang katawan, siya ang ulo nito, at pinagkasundo niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ikinwento ni Jesus ang talinhaga ng mabuting Samaritano upang ipakita kung sino ang aking kapwa. Ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugang pagpapakita ng awa at malasakit sa sinumang dumarating sa ating buhay, anuman ang kanilang pagkatao. Pagninilay. Papa Leon ika-14. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Lucas Kapitulo 11, versikulo 27. Pinaaalalahanan tayo na isabuhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig at gawa. Malapit sa atin ang salita ng Diyos at tinatawag tayo ni Jesus na maglingkod sa iba ng may habag at malasakit. Ang Samaritano ay tumulong hindi dahil sa utos ng relihiyon, kundi dahil isang tao ang nasa harap ng kapwa-taong nangangailangan. Ang habag ay naipapakita sa pamamagitan ng konkretong pagkilos. Upang maging mahabagin, kailangan nating makibahagi, maging handang madumihan, malagay sa alanganin, at pasanin ang bigat ng paghihirap ng iba. Manalangin tayo. Idalangin natin na muli nating matutunan ang tunay na pagkilatis, na malaman natin kung alin ang landas na patungo sa buhay at matutunang talikuran ang lahat ng humiwalay sa atin kay Kristo at sa mabuting balita. Espiritu Santo, liwanag ng aming pangunawa, banayad na hininga na gumagabay sa aming mga pasya, ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na makinig ng mabuti sa iyong tinig at upang makilatis ko ang mga nakatagong landas ng aking puso, upang maunawaan ko ang tunay na mahalaga para sa iyo at mapalaya ang puso ko sa mga bumabagabag dito. Hinihiling ko sa iyo ang biyaya na matutong huminto upang mapagnilayan ko ang aking mga kilos, ang mga damdaming nananahan sa aking loob, at ang mga pag-iisip na bumabalot sa akin na madalas ay hindi ko napapansin. Nais kong ang aking mga pasya ay maghatid sa kagalakan ng Ebanghelyo. Kahit na kailangan kong dumaan sa mga sandali ng pagdududa at pagkapagod, kahit na kailangang makipagbuno, magnilay, maghanap, at magsimulang muli. Sapagkat sa dulo ng landas, ang iyong aliw ay bunga ng tamang pasya.
Papa Leon ika-14. Ipagkaloob mo sa akin ang mas malalim na pagkaunawa sa mga bagay na nagtutulak sa akin upang aking maiwasan ang anumang humihiwalay sa akin kay Kristo at siya'y higit kong mahalin at paglingkuran. Amen.